Tapos mga kababayan, ito, nagbigay ng statement. Ito pong mga dating miyembro ng Marines. Or itong isa sa mga kasama ng 18 nagpakilala na dating miyembro ng Marines na nag-aakusa laban po sa iba't ibang mga politiko maging sa ating presidente. Meron daw po silang pakiusap sa inyo mga kababayan. Sa mga kababayan Pilipino daw po natin. Ito, pakinggan nyo. So sana, At saka bukod sa mga kababayan natin, meron din silang pakiusap sa AFP at saka po sa PNP. usap po sa taong bayan, lalong-lalo na sa mga kasama namin sa AFP, sa PNP, hindi kami ang kalaban. Korupsyon ang kalaban natin para matuldukan, matapos na to. Hindi, ganito yan mga kababayan Kung totoo na tumanggap sila ng tigpa 5 million pesos, kung totoo ha, di ko sinasabing totoo talaga. Pero kung may katotohanan, yung mga bali-balita na lumalabas, allegedly, na tumanggap ito pong mga ito ng tigpa 5 million pesos para manira laban po sa iba't ibang mga personalidad at mga politiko maging sa ating presidente, wala po silang pinagkaiba sa kanilang sinasabing tinututulan nila yung korupsyon. Corrupt din sila kasi tumanggap sila ng pera para lamang manira sa mga kababayang Pilipino po natin, especially yung yung mga politiko na sinisiraan nila na wala naman silang sapat na ebidensya. Ano po kasi mga kababayan, di ba, parte rin ng korupsyon yung pagtanggap mo ng pera kapalit ng pagsasalita mo. Anyway, tuloy pa natin. May mensahe po ba kayo sa ating mga kababayan bago tayo magtapos? Sa atin po yung mga armed forces po natin, mga PNP, hindi po kami ang kalaban. O hindi yung korupsyon sa ating Pilipinas. So, ika nga, sinasabi ni ating General Luna, Nako! bayan o sarili. Pero, ang nangyayari sa ating bansa, Halatang gawa-gawa nyo lang yan. Baka ibinigay sa'yo yung script na yan. Tama, hindi mo maituloy. Yung sinabi ni General Luna. Di ba mga kababayan? Mukha atang sumobra yung script. bayan o sarili. Sinasabi ni ating General Luna, bayan o sarili. Baka bayad sa sarili. O baka bayad pang sarili. Pero ang nangyayari sa ating bansa ay patuloy pa rin yung korupsyon. So hindi to titigil kung walang mananagot. O kaya nga, At sana naman matuldukan na to kasi kung hindi to matuldukan, tuloy-tuloy pa rin ito. 2 generations sa mga anak namin, sa mga apo namin, at sa mga pagdaan pa ng ilang taon. So sana, pakiusap po sa taong bayan, lalong-lalo na sa mga kasama namin sa AFP, sa PNP, hindi kami ang kalaban. Korupsyon ang kalaban natin para matuldukan, matapos na to. pero kung tumanggap ka nga ng pera na bayad sa'yo para manira, parte pa rin ng korupsyon yan. Diba? Nagpaalipin kayo sa mga politiko para siraan yung mga kalaban nila sa politika. Korupsyon pa rin yan. Yun lang po. Maraming salamat. Meron pa po bang gustong magdagdag? May dagdag lang po ako, sir, sa masasabi ko lang sa ating kababayan na sana wag naman nila kaming ibas o sirain Ala, tungkol lumabas kayo, natural, tumanggap kayo ng kritisismo. Lalo na at wala kayong matibay na ebidensya. Tapos ayaw nyo pa pumayag na maimbestigahan kayo isa-isa. Diba mga kababayan? Tanggapin nila ang sasabihin ng taong bayan. Kasi nga unang-una mga kababayan, talagang tinanggap nila to. Tinanggap nila na lumabas sa publiko, manira ng kung sino-sinong politiko, mga kababayan. Talagang dapat tanggapin din nila yung sasabihin ng mga taong hindi naniniwala sa kanila. dito sa nilahad namin na tungkol din sa korupsyon at saka sa ibang anomalya sa gobyerno. Dahil sinabi lang din namin kung ano yung totoo dito at ipag-pray ko na rin po sila, pag-pray namin sila na sana mabuksan na yung kanilang kaisipan para sa
ikabubuti ng ating bansa na hindi lang puro panira yung sinasabi nila. Yun po yung mga naniniwala din po sa amin. Salamat po sa inyo at makakaasa kayo na ang laban na ito ay hindi na magbabago. Tatapusin na namin ito. At Kulong to mga to, maniwala managot kayo. ang dapat managot dito. Yun lamang po. Salamat. Pagka napatunayan mga kababayan na nagsisinungaling to, kulong tong mga to. Maniwala kayo, mawawala ng kasaysayan or mawawala ng saysay yung pagiging former ex-marine nila. Alam nyo sa ginagawa ng mga to, pinapahiya lang nila ang Marines mga kababayan. Kasi doon sila nanggaling eh. Pinapahiya lang din nila yung mga pangalan na matagal nilang iningatan. Sa bagay, kung itong mga ito ay mga tanggal na sa trabaho dahil sa mga kapalpakan na pinaggagawa nila, eh talagang wala nang masisira sa mga ito kasi sanay na silang masira. So ngayon, ang punto kasi dito mga kababayan, paano kapag ka napatunayan na nagsisinungaling sila? Kulungan ang bagsak ng mga to. Salamat po. Sige sir, meron pa po. Kaya gaya nga sa mga kababayan namin, ang issue dito is hindi ito sa military background namin ang issue. At lalong binawa Bakit ayaw mong buksan ng military background, Joe? Kasi nga, may kalokohan kayong ginawa nung kayo ay nasa serbisyo pa. yung credibility namin at moral namin. Ang issue dito is corruption ng bansang Pilipinas, especially the flood control. Kaya ako ay nagpapasalamat sa lahat ng sumusuporta, lalong-lalo na sa mga taong bayan, na patuloy pa rin silang nananalangin para sa safety ng pamilya namin, security ng pamilya namin, at sa bansang Pilipinas. Maraming salamat po. Sa taong bayan po, suportahan mo lang po kami. Ituloyin namin yung laban po. Salamat po. Ayan mga kababayan, yung sinasabi nitong mga nagpakilalang dating miyembro ng Marines at ngayon kung matatandaan nyo, di ba, noong nakaraang araw, nagpa-interview po. Nagkaroon ng interview, ito pong si NBI Director Matibag na kung saan sinabi niya na talagang ayaw daw pumayag ng kampo nitong sina Defensor mga kababayan at itong sina Topacio na imbestigahan isa-isa at tanungin isa-isa ito pong 18 nagpakilalang dating miyembro ng Marines. Ngayon mga kababayan, kung mapapansin nyo, sabi po dito sa nakita nating balita galing po sa News 5 Everywhere, proseso ng NBI sa pagtatanong sa 18 ex-Marines, kinwestiyon daw po mga kababayan itong si Defensor. So ngayon ito, pakinggan po natin kung ano ba yung dahilan nila kung bakit ayaw nilang payagan na ma-interview isa-isa yung 18 nagpakilalang dating miyembro ng Marines. Ito, i-play po natin. Ang sabi nyo po, wala namang problema, tama, na magbigay sana ng sworn statements. Pero ang gusto nyo sana, nandun si Attorney Baligod, kapag kinakausap isa-isa yung bawat Marines at kung papayag sila, nandun din po ang presensya ninyo. Tama po ba yung pagkakaintindi ko, sir? Yes, DJ Chacha. Kasi di ba doon sa, supposedly, doon sa pag-i-interview, kailangan talaga may abogado ka na nakatabi. And ang nais talaga sana ni Attorney Baligo doon sa pag-i-interview nila, nandun talaga siya sa bawat mga pag-uusap sa 18 sundalo na kanilang i-interviewin. Kasi ako, particular ang abogado ko nung kami pumunta ay si Attorney Ferdy Topacio. Tapos pagkatapos naman yung aking asawa, yung aking mismong anak, si Attorney Mikey Defensor, ang siyang abogada ng aking asawa. So doon sa 18, pagdating namin, gusto nila isa-isa yung interview. Ang sabi ni Attorney Baligot, sige, willing kami dyan, pero sasamahan ko yung bawat isa sa kanila para magkaroon ng parang individual na pagtatanong. Kasi mga kababayan, di ba, itatanong lang naman sa kanila isa-isa yung nilalaman po ng kanilang mga affidavit. Yun lang naman itatanong sa kanila mga kababayan kung totoo ba yung nilalaman ng mga affidavit po nila. Ang problema kasi dito, kung mapapansin po ninyo, ayaw pong pumayag ng kampo nitong si Topacio. May video pa nga na kumakalat na nagagalit itong si Topacio mga kababayan at ayaw talaga nilang pumayag na ma-interview ng NBI isa-isa ito pong mga nagpakilalang dating miyembro ng Marines na naging tauhan ni Saldico. So anyway, tuloy pa natin. At pagkukwento sa bawat isang storya. So hindi ang parang yung nais na individual affidavit ay yung bawat kaso. So maaaring yung isang pagdi-deliver kay Senator Trillanes, maaaring siguro 3 o 4 na beses nangyari yun, iba-iba yung magkakasama. At bawat isang nun ay dapat magkaroon ng malinaw
na paglalahad o paghahayag doon sa nangyari sa kanila pag-deliver ng pera. Oo. Sir Mike, hindi Di ba mga kababayan, kung titingnan nyo, kung wala naman talagang itinatago, di ba kahit anong sabihin ng mga investigador, kayang-kaya mong sagutin. Kung ano yung itanong ng mga investigador, kayang-kaya mong panindigan kasi wala ka namang itinatago. Pero kung talagang nag-iimbento lang, pinractice yung sasabihin, nagsinungaling, gumawa ng kwento, talagang sablay mga kababayan Talagang may kalalagyan. Ibig sabihin, malaki ang posibilidad na may makulong talaga sa mga nagpakilalang mga miyembro ng Marines na ito, lalo na kung mapapatunayan nagsisinungaling po sila. At talagang nagloko lang sila dun sa mga sinumpaan po nilang salaysay. Anyway, tuloy pa natin. po sila pumayag na may abogado na kasama ang bawat isang Marines doon po sa pakikipag-usap sa NBI? Kasi ang nangyari sa amin, kaagad parang paghihiwalay-hiwalayin, mag-isa lang si Atty. Baligod for the 18. Kaya ako mismo, nag-protesta ako na bakit ganito na ang sinasabi ninyo, batay doon sa deputation ng ombudsman, ay establish yung kanilang identity. Pero nung lumalabas na, sinasabi, hindi, verification ng credibility of what they said. So doon ako medyo teka lang, ano ba talagang verification yung deputation? Number one, dahil ang akala namin, identity lang ang gusto nyo establish dito. Pangalawa, kung ganito na magkakaroon na kayo na talagang full-blown investigation, sinabi na Atty. Baligod, sandali, may letter din kami sa ombudsman. Kasi meron din pala separate letter yung ombudsman na may ginagagawin din sa sariling investigasyon na parang fact-finding. So tinanong yun at linaw. At pangatlo, kung gagawin nyo to, huwag lang kaming imbestigahan ninyo. Dapat imbestigahan ninyo, particular, yung substance nitong affidavit na sinabi ng mga sundalo. Huwag lang sila na credibility nila na investigation kung hindi yung kwento mismo nila ang inyong imbestigahan. Oo, ulitin ko lang po yung tanong, Sir Mike, kasi parang hindi nasagot. So pumayag naman po sila na may abogado pero hindi na po kayo pumayag. Kasi nga para sa inyo, parang hindi na kailangan yun kasi nagbigay naman na ng isahang statement yung Marines. Ganun po ba yung nangyari? Pumayag na sila pero Yes. hindi rin kakayanin ni Baligod kasi 18 po itong Marines na ito at isa lang siya. Bawat isa, DJ Chacha, tatanungin nila kung ano yung particular na Yes involvement po. niya. O di hindi pa rin kayo pumayag, di ba mga kababayan, kung hindi kakayanin ni Baligod at tumutol na itong si Defensor mga kababayan, hindi pa rin sila pumayag. So tama yung sinasabi ni NBI Director Matibag mga kababayan na ayaw pumayag ng kampo. Nito pong sina Atty. Baligod mga kababayan at itong sina Defensor, maging etong sina Topacio. Kasi may video talaga mga kababayan itong si Topacio na nagagalit at ayaw nga pumayag na maimbestigahan isa-isa yung 18 nagpakilalang dating miyembro ng Marines. Pero kayo, mga kababayan, kung kayo po ang kung kayo po ang tatanungin, ano po ang masasabi ninyo? Hingil po sa usapin na ito. Ano po ang komento at opinion po ninyo? Hingil po dyan mga kababayan sa issue po na yan.